Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Esther chapter 5 verse 1 to 4. Ang piging para sa hari at kay Haman. Lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo. Sa tapat ng tirahan ng hari, nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang ginto sitro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng sitro. Itinanong ng hari, bakit aking rina? Sabihin mo kung ano ang ibig sabihin, kung anong ibig mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Esther, kung mamarapati ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa iyo. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Isang mapagparang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ang aking babahagi mula sa aklat ni Esther, Kabanata 5, Talata 5 hanggang 6. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging na inihanda ni Esther. Habang sila'y nag-iinuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Purihin po nating Ama Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Esther chapter 5 verses 7 to 8. Sumagot si Esther, ito po ang kahilingan ko. Kung mamarapatin po ninyo at gusto ninyong ibigay ang kahilingan ko, minsan ko pa po kayong inaanyayahan at si Haman sa hapunan na ihahanda ko para sa inyo bukas. At saka ko po sasabihin ang kahilingan ko sa inyo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Esther, chapter 5, verse 9 to 10. Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas sa palasyo si Haman. Ngunit nagalit siya nang makita niya si Mordecai sa pintuan ng palasyo na hindi man lang tumayo o yumukod bilang paggalang sa kanya. Ganoon pa man, pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa pag-uwi. Pagdating sa bahay niya, tinawag niya ang mga kaibigan niya at ang asawa niyang si Ceres. Amen. God bless po. Hello po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Esther chapter 5 verses 11 to 12. Malakas at mataimtim na nanalangin sa Panginoon ang mga Israelita dahil sa nalalapit nilang kapahamakan. Labis na nabagabag si Reyna Esther kaya dumulog siya sa Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ibinigay po muli sa atin na tayo nakapagbasa muli ng Biblia. At tayo po ay nasa Esther na chapter 5, no? At ito po yung ating babasahin, yung 13 to 14. Gayunman, lahat ng ito ay hindi nakapagbigay sa akin ng kasiyahan habang nakikita ko si Mordecai na Hudyo ay nakaupo sa pintuan ng hari. Sinabi sa kanya ni Ceres na kaniyang asawa at ang lahat niyang kaibigan, magpatayo ka ng isang bitayan ng 50 siko ang taas, at sa kinamagahan ipabitay mo si Mordecai roon. Pagkatapos pumunta kang masaya sa hari sa piging, at nakalugod kay Haman ang panukala, kaya ipinagawa niya ang bitayan. No? So dito makikita po natin, no, na talagang ito si Haman ay nandun po yung kanyang kayabangan, no. At dito makikita natin yung pagiging mataas niya na opisyal, yung pagiging mayaman niya at may kapangyarihan ay wala pa rin saysay, no, sa kanyang pagkatao ang lahat ng iyon. At kumbaga talagang mas gusto niya pa rin na si Mordecai ay kailangang magpakita ito ng paggalang sa kanya, kailangang yumuyo ko ito sa kanya. So dito, dahil dun sa kanyang pride, talagang kumbaga nilamon siya ng galit, no? At nagtulak ito para pumatay doon
na kumbaga bigyan niya ng isang planuhin niya na patayin si Mordecai, no? At dito makikita natin yung hindi lang pagyuko ni Mordecai, talagang gusto niya na itong mapatay. At dito nakikita natin na yung kanyang pakikinig do sa mga advice ito ay sinunod niya, no? At ito ay nagbigay sa kanya ng kaligayahan. So dito makikita po natin na talagang yung kaligayahan, no, ni Haman ay talagang grabe, no? Yung sa kabila ng meron na siya ng mga kayamanan, gusto pa rin niya mapatay ito si Mordecai. So dito ito ay hindi talaga maganda, no, sa buhay ng isang tao, no? Na sa kabila ng narating niya na yung isang mataas na posisyon, andun pa rin yung kanyang puso ay hindi payapa, kundi makagawa pa rin ng mga bagay na hindi maganda. Gusto pa rin niya yung lahat ng tao ay yumuko sa kanya, magbigay galang sa kanya. Talagang dito natin makikita na yung kanyang kayabangan ay nagdadala ito sa kanya ng kapahamakan, no? Sa halip na maging payapa siya kung ano yung meron siya, ay nakita po natin na talagang may mga plano pa siya at nais na mangyari sa kanya. So dito makikita natin na yung hiningan niya ng mga mungkahi o advice ay hindi naman naging maganda yung advice sa kanya, kundi naging masama yung mga advice na ito. So dito natin nakikita na yung gano'n na kasi Haman, advice pa ng ganitong sitwasyon, lalo nang tumindi yung kanyang kasamaan. At dito natin makikita na talagang nagtulak ito ng kapahamakan nung kay Haman. Pero ito po yung napakaganda, no? Yung buhay ng tao, ito po ay hawak ng Diyos, no? Wala po ito kay Haman, no? Kahit sino pa man. Nakala niya yung napakasimple lang para patayin si Mordecai doon sa kanyang nais gawin. Pero dito po natin makikita ang buhay po ng tao, ito ay kapit ng Diyos, no? Hindi po niya pwedeng gawin ito, bagkos ay nasa Diyos pa rin po ang may kapit ito. So yun lang po, at purihin ang Panginoon, and God bless everyone.